talong ang ulam natin. Pritong talong, adobong talong, tortang talong, ensaladang talong. Aba, June anak, hindi mo ba alam na ang talong ay masustansyang gulay? Punong-puno ito ng mga bitamina at mineral na mahusay para sa katawan. Puno rin ito ng fiber para okay ka tiyan. Ang talong na yata ang isa sa pinakamahalagang gulay sa bansa, no? Nay, hindi naman yun yung sagot sa tanong ko. Paano naman naging ganyan kahalaga ang talong? Napaka-ordinaryong gulay niyan. Tama ang nanay mo, June! Ha? Ako si Mr. Talong. Alam niyo ba na kaming mga talong ay isang mahalagang gulay dito sa Pilipinas? 28% ng gulay na itinatanim dito sa bansa natin ay talong. Sa katunayan, ito ang may pinakamalaki ang halaga sa lahat ng gulay na inaani sa Pilipinas. Umabot ng higit sa 1 bilyong piso ang halaga ng talong na inani noong 2012. At di lang yan. Umaabot sa mahigit 200,000 tonelada taon-taon ang ani natin ng talong. Nauulat nga na ang bawat Pilipino ay kumakain ng humigit kumulang ng 2,2 kilo ng talong taon-taon. Sus! Kaya naman pala puro talong ang ulam natin, Nay. Nakain ko na yata ang aking kabahaging 2,2 kilo ng talong. Talagang napakarami ng talong sa palengke. Malaki rin ang sakahang inuukol para sa aming mga talong. Higit sa 21,000 hektarya sa buong bansa at may mahigit sa 30,000 magsasaka ang nagtatanim ng talong. Kaya naman napakaraming mga magsasaka ang nabubuhay sa pagtatanim ng talong. Di lang kami ang isa sa mga paboritong gulay ng ating mga kababayan. Malaki rin ang inaambag namin sa ekonomiya ng bansa. Tingnan mo nga naman Di mo aakalaing ang napaka-ordinaryong talong ay napakahalaga sa ating mga Pilipino. Pero Nay, bakit naman puro talong ang ulam natin ha? Aba, yan ang mura ngayon. Isa pa, mahal ang isda at karne. Masarap naman, di ba? Healthy pa. Ayun! Parang napakagandang pangitain po nito para sa mga magsasaka ng talong at sa mga kababayan natin na kumakain nito, hindi po ba? Ngunit madami pong problema sa pag-aalaman ng talong sa ating bansa. Ang bansa po natin ang isa sa pinakamababa ang inaani sa bawat ektarya ng talong. At napakataas po ng pestisidyong naiiwan sa mga talong na umaabot sa mga pamilihang bayan. Kaya't sundan po natin ang mga susunod na kabanata kung saan tatalakayin natin ang mga problema at ang kalutasan sa mga ito. Hanggang sa susunod na kabanata, paalam!